Nabanggit na natin kanina yung nararanasan nating epekto ng krisis sa langis. Kasabay nga po ng pagsirit ng presyo ng langis sa bansa na may epekto po sa pang-araw-araw na pagkain ng mga Pilipino na pagpasyahan ng City Government ng Maynila na bigyan ng tulong pinansyal ang mga panaderya sa lungsod. Nasa 25,000 pesos na cash aid ang ibibigay ng Manila LGU sa mga panaderya, lalo't pandesalaan nila ang simbolo ng almusal ng pamilyang Pilipino at hindi lamang pang mahirap ang pagkain nito kundi pati sa mayayaman. Sa loob ng bulwagang bayan sa Manila City Hall kahapon, nagsama-sama po ang mga community baker para ipakita ang suporta sa lokal na pamahalaan. Sa tulong naman na 25,000 pesos siniling ni Dumagoso sa mga panadero na tiyaking steady ang presyo ng pandesal sa loob ng 30 days. At kaugnay niyan, Albert, kamustahin naman natin ang epekto sa mga panaderya ng krisis sa langis? Kasama po natin ang presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, Sir Chito Chavez. Magandang umaga po, Sir Chito. Good morning po, sir. Magandang umaga po naman sa inyong dalawa. Darlene, Albert, good morning po. Yes po, Sir Chito. Alam naman po natin na hindi lang Pilipinas ang dumaraing po sa epekto ng sigalot sa gitnang silangan, kundi buong mundo po ang nakakaranas nito. Pero so far, ramdam na po ba ng mga panadero ang epekto po ng global crisis na ito? Naku, napakatagal na. Unang putok pa nito, ramdam agad ng bakery industry. Pero alam mo, ang panadero, sabi ko nga kahapon kay Mayor Isko at sa aking mga interview, tradisyonal na kapag nagkaroon ng taasan sa presyo ng mga commodities, kami po sa bakery industry hindi agad nagdataas ng tinapay. Ito po'y isang kaugalian na kami po muna ay nagkukwenta, nagkukosting, hinihintay namin na mag-settle upang nang sa ganon ay hindi naman magpalit ang mamamayang Pilipino dahil ang tinapay po, ang pandesal, araw-araw po ito. Correct. Ang mga may bahay ay talagang nasa harap ng ating bakery at pumipilat bumibili ng pandesal sa umaga. Sir, ano pong challenge po o hamon ang partikular na iniinda ng local panaderos o itong mga small bakeries? At stable pa rin po ba ang supply ng harina o yeast sa bansa sa gitna po nitong krisis? Struggle ang ating pag-usapan. Ito yung diesel fuel. Alam mo, napakabigat ng diesel fuel, higit sa lahat ang LPG. Liwanagin ko lang sa inyong lahat, gaya ng sinabi ko kay Mayor Isko kahapon, ang diesel fuel po at LPG ay pangunahing panggatong ng bakery industry. Ang pugon po ay biglang ipinagbawal noong 1990, yung pugon na ginagamitan ng kahoy, liliwanagin ko yung kahoy na ginagatong sa mga pugon, kaya po almost nawala yung mga pugon, nag-transfer sa diesel fuel at LPG. Ang sabi ko nga po, kung sakasakali na nagkaroon ng shortage o rationing ang LPG at diesel fuel, wala tayong panggatong na kahoy. Ano yung alternatibong pamamaraan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang sistema na kung saan ang mga bakery, para hindi maubos ang pandesal o ang tinapay, ay magkakaroon ng kasiguruhan na magkakaroon ng panggatong sa ating araw-araw na pagbibake ng ating mga tinapay. Yung presyo po ng or supply ng harina or yeast sa bansa, kamusta po? Stable pa rin po ba, Sir Chito? Gumalaw dahil sa dollar. Automatic itong tumaas. Pero sa kabila nito, makikita naman ninyo dahil tayo po, pagputok agad ng gera, nanawagan sa industriya, huwag munang gagalawin ang presyo ng tinapay hanggang hindi nagiging settle ang lahat para naman kumalma ang mamamayang Pilipino at mag-compute tayo. Mapapansin ninyo sa bakery and sa mga supermarket at ilang bakery na yung malalaking bakery hindi agad nagtaas ng kanilang mga produktong tinapay. Pero etong mga community bakery ay yung iba talagang apektado. Ang stocks nito, 5 to 7 days lang yung harina. Ito yung mga community bakery. Kasi ang bakery po ay nababahagi sa tatlong antas. Community bakery, yung pinatawag ni Yorme kahapon, yung pong commercial bakery at industrial bakery. Yung pong commercial and industrial bakery, may mga hapin po yan eh. Pero itong community bakery na hinipo ni Isko sa kalalagayan sa panahong ito, tinawag sa bulwagan at kinausap, tinanong ang mga bagay ng pangangailangan, mga karamdamang dinadama sa panahon ng krisis.
At doon namin naramdaman na ang maliit na magtitinapay ng Maynila ay binigyan ng pagkakataon na madinig ang boses, madinig po ng ating alkalde. Sir Chito, yung 25,000 pesos na cash aid ng City Government ng Maynila para po sa mga panaderya, ano pong reaksyon ninyo patungkol dito? At nagkaroon po ba ng consultation si Manila Mayor Isko Moreno po sa inyong grupo? Naku, tama ka. Yun ang napakaganda. Alam mo, sa kauna-unahang pagkakataon, merong isang pamahalaan, merong isang leader na tinawag ang maliliit na magtitinapay. Maliliit na magtitinapay na nagsisilbi araw-araw ng pandesal. At tinanong niya, suliranin, anong dapat gawin? Nag-aral siya sa amin. Tinanong niya, paano ba ito? Ano ba ito? Nagkaroon ng interaksyon. Alam mo, napakahaba ng meeting kahapon. Kami natutuwa, nadinig ang karaingan ng maliit na bakery. Ito'y magiging isang ehemplo. Baka marahil kasunod na nito sa ginawa ni Mayor Isko. Itawagin kami ng national government. Yung maliit na bakery, ano bang kailangan yan? Ano bang may tutulong ng pamahalaan? Baka akala ng pamahalaan, porke negosyo ito, lahat ng maliit na lahat ng bakery kumikita. Sabi ko nga, 3 antas ang bakery. Yung pinakamaliit, yung pinakabunso sa lahat, yung bakery industry, yung community, yun ang kinandong ni Mayor Isko sa kanyang palad. Sinuklian ng pang-upa na 1 buwan upang nang sa gano'y maisan ang karaingan ng maliliit na magtitinapay. Yung 25,000 pesos, Sir Chito, dahil nagkaroon nga po ng konsultasyon, ito po yung talagang, kumbaga, napagkasunduan yung halaga na enough para po sa mga pangangailangan. Alam mo, ibinigay ng city government sa mga bububuwis sa Maynila. Liniwanag ni Mayor O yun lang merong permit dyan, bibigyan namin ng ganitong tulong. Siyempre, nangangahulugan pag may permit ka, nagbabayad ka ng buwis sa Maynila. Yes. Okay, anong sabi niya? Padadama naman namin sa inyo na yung inyong buwis babalik sa inyo sa panahon ng pangangailangan. At ibinalik nga niya sa pamamagitan ng eto ika, maaaring pang-upa, maaaring yung gamitin sa ganon. Pero baka naman, sukli ng panaderong maliliit. Nagbalik kami na hindi namin itataas ang presyo ng pandesal sa loob ng 1 buwan. Basic Filipino bread yung aming pinapag-usapan kahapon. At tuwan-tuwa ang mga maliliit na bakery. Liliwanagin ko po, hindi po lahat ng bakery ay tinawag niya. Ang kinandong niya yung pinakabunso sa industriya ng magtitinapay, yung maliit na dapat kandungin sa panahon ng krisis. At naramdaman namin ang kanyang pag-aaruga bilang sukli. Nangako po yung sila, kami, na basic bread, pandesal, na araw-araw kinakain, hindi tataas sa loob ng 30 araw. Ayun. Ito po ba, Sir Chito, na 25,000 pesos cash assistance, one-time na ayuda lamang? At meron din po bang na-mention si Mayor Isko na in exchange na hiling mula naman po sa inyo na mga panadero? Yung aside doon, sir, na-mention nyo na kanina yung 1 month na hindi magtataas ng presyo ng pandesal. Pero other than that, meron pa po bang ibang hiling? Ito pong si Mayor Isko na exchange doon po sa ibibigay niyang cash assistance. Sa ngayon yan ay one-time na ayuda. Pero ang pinakamagandang ayuda ay yung aming napag-usapan kahapon na may gagawing aksyon ang Manila City Council na hindi ko pwedeng i-reveal sa inyo na pinag-aaral nila para sa amin, para sa magtitinapay ng Maynila, na maaaring makatulong sa pagtitinapay ng bansa. Alam mo, ang ikinatutuwa namin, nabuksan ang isang pintuan at bintana ng liwanag ng panahon na baka naman ang national government makikita ang maliliit na magtitinapay dahil nakita ni Yorme. Baka naman makikita rin ng ating pamahalaang nasyonal ang pangangailangan. Yung malalaking bakery po, wala yan. They can make themselves available to this crisis. Pwede po yan, kaya ng mga yan. May mga loan facilities yan, mahaba ang pisi. Pero itong hand-to-mouth operators na bumubuo ng napakaraming segmento ng industriya ng pagtitinapay at gumagawa ng pandesal sa ating komunidad.
ito yung aking ipinananawagan sa pamahalaang nasyonal. Pasensya na kayo, nanawagan na ako. Yes, okay po. Kung nagawa ni Isko, bakit hindi magagawa ng nasyonal na pamahalaan? Yun ang ikinatutuwa ng maliit na magtitinapay na buksan at nagkaroon ng liwanag na maaaring sa susunod na panahon, kung tumindi pa ang krisis, ay kami naman ay makita ng national government. Bakit? Yung manggagawa ng pandesal na maliliit. Yes. So nangyayari po ngayon sa mundo, Sir Chito, no? Ano po yung worst case scenario or impact ang tingin po ninyo na mangyayari lalo po sa mga baker or panaderia? Mayroon na po ba kayong mga iniisip na alternatibong gawin to sustain the business? Yes, of course, meron. At ito'y napakatagal ko nang sinasabi sa pamahalaan. Alam mo, lahat ng ginagamit sa tinapay, all of them are imported. Mula asin, harina, mantika, and so on and so forth. Darlene, Albert, ang pandesal pwedeng haluan ng kalabasa, Yes. May malunggay na. Malunggay. Oo, malunggay. malunggay, carrots. Pwede po tayong gumawa ng ubi pandesal. Pwede po tayong gumawa ng nyog na may Correct. halong nyog. Ang dami ng klase All of din, these are ha? agricultural products. Opo. I'm knocking on the door of the legislative, even the executive. Tignan po natin para makasulong sa executive sa ating mga kalaylayan ng lipunan na katulad ng mga agricultural sector. Bibili namin yung produce, ihahalo namin sa tinapay, magkakaroon ng new product ang bakery, makakabili kayo ng tinapay sa amin, agricultural sector, dahil binili namin. Baka naman panahon na para magising ang gobyerno sa ganitong pamamaraan. Opo, sir, nabanggit niyo yung pandesal. Ito pa rin po ba yung simbolo ngayon ng almusal ng pamilyang Pilipino? Sa gitna ng ang dami na nga rin hong naglipa ng iba't ibang klase na ng tinapay, ano po? Oh, ganda ng tanong mo, Albert. Kung ang United Kingdom is loaf bread, hamburgers is America, European bread is pork, croissant, and so on and so forth. Pandesal is a Filipino type of bread. Ayun. Yes. Atin lang yan. In America, it is called Asian bread. And it is being produced by the Batanggenyos mostly. A product which is being eaten daily by Filipinos. It is being called pandesal, the Filipino type of bread. Opo. Yes. Kasi kahit saan ka na rin, Oo. pag umaga, Correct. kaliwat kanan yan na may mga Mayroon ka lang may mga umiikot na nga, di ba? Divide. Oo. May ano ka lang, may baong ka lang ilang pirasong pandesal, solve ka na sa Solve ka umaga na, oo. di ba? Sir Chito, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga na ito. Bago ka namin bitawan, may mga mensahe ka pa bang gustong iparating sa publiko at sa gobyerno? May mga nabanggit ka na kanina na mga ilan Baka mayroon pa kayong gustong idagdaga. Salamat po, Yorme. At kami nakarating sa Buluagan, kauna-unahang pagkakataon ng maliit na magtitinapay ay nakalating sa Buluagan at nakita namin ang alkalde ng Maynila. Baka naman, sa susunod na panahon, hindi ko sinasabi lahat ng bakery ay pakinggan ng palasyo. Yun lang pong maliliit, yung mga bunso sa industriya para naggumagawa ng pandesal. Baka naman po pwedeng bigyan din nyo ng pansin at tulong sa panahon nito ng crisis. Maraming salamat po at magandang umaga. Thank you po, Sir Chito Chavez, sa pagsama po sa amin ngayong umaga po na ito. Siya po ang presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino. Thank you, sir. Ayun. Pandesal pa rin. Yes, agree ako dun sa panawagan ni Sir Chito, no? Kung kaya naman ng Manila City LGU, bakit hindi sana, baka kayanin din, diba, ng national government para yung iba namang mga panaderya sa iba pang panig ng bansa, nationwide, matulungan din. Ito hamon din ito sa mga ibang local government Correct. units. Oo, step up. Nag-set si Mayor Isko ng standards Example, pagdating dyan. diba? Gawin nyo rin, replicate nyo. Tama din naman si Sir Chito, no, na not necessarily lahat ng bakery kailangan tulungan. Unahin muna yung Correct. yung mga maliliit na panaderya Speaking talaga of na maliliit, apektado. diba? Kahit maliit ang negosyo nyo, basta legal, sagot kayo ng gobyerno pag nagkaroon ng alanganing mga pagkakataon. Oo. Kung ang negosyo mo, wala kang Walang business business permit. Oo, paano di ka nagbabayad ng buwis. mapoprotektahan din at Totoo. tutulungan. Siyempre dito, Albert, yung kapag nilista kung sino yung mga bibigyan ng tulong, uunahin dito yung mga Yes. may business permit, Oo di naman, ba? kasi Kung
kayo nagbabayad. Oo, kung wala kang business permit, hindi ka kasali dito sa bibigyan ng tulong ng ayuda. Yung mga wala pang mga kolorom pa yung unang magre-reklamo. Totoo yan, di ba? Ay, nako po. Ayan. So ito, good job sa Manila City LGU.